lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa bawat isa. Kumusta na po kayo? Nawa patuloy po tayong pinagpapala ng ating Diyos na napakabuti. Tayo po muna po ay dumulog sa kanyang hapagkainan ng panalanginan. Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa araw na ito, sa buhay at kalakasan pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Maging sa amin pong minamahal na sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ang salita mo na maihasik sa araw na ito ay magkaroon po ng ibayong kapangyarihan, banal na Espiritu Santo, kayo po ang patuloy nakakaugnay sa bawat isa po sa amin. At patuloy kayo lamang ang siyang maitaas at maluwalhati. At patuloy sa aming mga mabungang buhay pananampalataya, ikaw ang madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo, magmula po sa New King James Version Bible, sabi po rito, sa John chapter 15 po, pinamagatan ko po itong pruning give us life. No? Sabi niya po sa John chapter 15, the true vine, verse 1, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Verse 2, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Sabi po rito, ang Diyos po, no, ang ating Panginoon, ang tunay na puno ng ubas. Ibig sabihin po ng puno ay siya ang pinagmumulan ng buhay. At ang kanyang ama, ang ating Ama na sa langit, ang nagpapanatili o nagsaayos, parang pinaka-barbero po ng ating buhay pananampalataya. Dahil inalin tulad po ng ating Panginoon ang kanyang sarili bilang puno ng ubas at tayo na kanyang pong mga anak o mga alagad o tagasunod ay mga sanga ng puno na pinagmumulan ng buhay. Sabi po rito, Jesus the vine and the Father is the vine dresser. We Christians are the branches. Sa verse 2, every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes. So, ang mga sanga daw po na hindi nagbubunga ay kanya pong pinuputol. Ibig sabihin po ng takes away, yung pong clip off, yung cut off, o yung clip, pinuputol po. Sa isang puno po, pinuputol ito kapag ang isang sanga ay hindi namumunga. Ang kadahilanan po, maaaring ito ay nabubulok na o hindi na po siya dinadaluyan ng buhay na nagmumula sa puno. At ang mga nagbubunga naman po mga sanga ay kanya pong tinatabasan, kanya pong inaayos upang lalo itong magbunga. At ang bunga po na tinutukoy po dito, sabi po rito, the fruits and the good fruits, sabi po rito, ay yung pong mga bunga katulad ng ating mga karakter. No? Sabi po rito, the character, the spiritual pruning is necessary as it is produces from us more fruit in terms of character, care for others, and competence. Ano po yung karakter? Ito po yung ating mga pag-uugali, yung ating mga kaisipan, yung ating emosyon. Ito po ang mahirap minsan makontrol kahit po tayo ay bilang isang mananampalataya. Pag dumating po ang mga pagsubok o tukso, minsan tayo po ay masasabi natin kahit pansamantala tayo po ay napaghaharian ng ating dating pagkatao. Ano po yan? Nagiging magagalitin po tayo o minsan simbolo ng damdamin, bigla tayo nagalit. At in the long run, makakapag-isip po tayo dahil hindi daw po hahayaan ng Panginoon tayo ay lumagpas sa pagsubok na nakalaan para sa atin. Yun po yung pruning, no? At yung care for others,
Yun po, siyempre, yung pagmamahal natin sa tao. Nakikita daw po natin ang tao ay hindi pasanin, hindi problema, kundi makikita natin ang isang tao, care for others, ito po ay isang pagpapala. Pagpapala, isang regalo. Isang regalo na dapat nating bigyan ng halaga. Parang regalo, di ba, binubuksan. Tapos, pahalagahan natin, nakita natin yung laman ng regalo. No? Yun po, yung ating kapwa, dapat din po ay ating minamahal bilang isang regalo na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Isang araw, sila po ay ating magiging kapatiran. Di po ba? Paano po natin may babahagi ang salita ng Diyos kung tayo po mismo ay hindi nade-develop na ang ating karakter na nagmumula sa pagpatuloy na pagpupruning o pagtatabas, lahat po, yung pangangalaga. Di po ba ang isang hardinero, ginugupitan, inaayusan, kinukultivate yung lupa para po ang isang puno ay maging mabunga. Lalo na nga po yung mga sanga. Inaalis po yung mga tuyong dahon, nililinisan. At yung mga tuyong dahon o yung mga patay na sanga, yung pruning po na tinutukoy din po rito, bakit po pinupruning, inaalis po yung mga bagay na magiging hadlang sa pagpapabunga ng isang puno. Hello? Ang pagbubunga po ng isang puno ay iba-ibang klase. Kasi po, merong pagbubunga ng isang puno na merong hinog sa puno. Pag kinain mo po ito, matamis. Meron naman po na madilaw, pero parang hinog. Pag kinain mo na, maasim. No? Yun po yung premature. Hindi naman nahinog talaga. Parang minadali ang panahon ng pagkahinog. Pero sa tamang panahon po tayo mahihinog, ayon sa tamang panahon ng Panginoon, masarap po yung ating bunga. Ano po yon? Yung ating nga pong karakter ay magiging matured po tayo. Yun po ang kahalagahan ng pruning. God prunes us by allowing us to experience problems, pain, or pressure. God allows problem caused by other or by our own selves to inspire us to growth. Ito pala ay nagiging sa atin para tayo ay lumago. Yung pong pagbibigay ng ating pruning o yung pagbibigay ng yung ating mga problema, minsan mas binibigatan pa ito ng Panginoon. Ganun po talaga, di po ba? Pag nagiging hitik ang bunga, bumibigat po yan. Di po ba? At makakayanan daw po ng sanga yung mga bunga ng pabigat na yon dahil nag-matured na po tayo. Ano ibig sabihin na nag-matured? Tayo po ay natuto na sa mga pagsubok, sa mga problema, maging ang ating karakter ay na-develop. Nag-matured po tayo as disciples o nag-matured tayo as followers of Jesus, nag-matured po tayo as leaders. Yun po yung pruning. Kailangan po nating pagdaanan. Kung hindi po tayo pruning o yung tinatabasan, inaayos, o kung hindi po tayo padadaanin sa isang mga pagsubok, mga problema, mga pasakit, hindi daw po tayo matututong maging malakas sa ating mga kakaharapin na mga digmaang espiritual sa ating buhay. Doon po napakahalaga ng pagpupruning. At ginagamit po ng Panginoon, God uses pain such as anguish or anxiety resulting from problems to help us feel the pain of others. He may even intensify the pressure we feel so that we would eventually go to Him and discover His way of solving the problem and easing the pain. Yun po pala yun. Binibigatan lalo ng Panginoon para lumapit tayo. Hanggat kaya po natin, bibigatan pa ng Panginoon. Subalit, pag hindi na natin kaya, lalapit tayo sa Panginoon. At yun po naman ang nais ng Diyos. Tayo po ay lumapit sa Kanya upang ipakilala po natin, nabi ng Panginoon, apart from me, sa John chapter 15 po, di ba? Sabi niya po ron, apart from me, you can do nothing. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. So yung sanga po na nakahiwalay sa puno ay hindi po pwedeng maging independente. No? Hindi po siya maging pwedeng, dapat po dependent po talaga. Kaya nga magiging independent, nahiwalay. Pero para po hindi tayo mahiwalay, lagi po tayong
magpaayos sa Panginoon. Mag-submit po tayo sa mga pamamaraan ng Panginoon sa ating buhay o yung tinatawag nga pong pruning upang tayo mag-matured as Christian. Dahil kung hindi po tayo magmamatured, nakakalungkot po. Lagi po tayong bubugbugin ng mga tawag ng tukso sa ating buhay. Ngunit kung tayo po ay nag-matured as Christians, alam na natin paano po natin i-handle ito dahil ang Panginoon mismo ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At sa kaulian, sabi niya po, di po ba, resist from the devil and he will flee from you. Iwasan daw po natin, labanan natin ang dyablo at lalayo daw po ito sa atin. At makakayanan nating lumaban kung tayo po ay merong matatag na pananampalataya. Meron po tayong matatag na pagtitiwala. Meron po tayong matatag na patuloy na pag-asa sa Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay na kung saan siya ang puno na tayo ang kanyang mga sanga. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po sa iyo, aming Diyos na napakabuti, tapat na magmahal, kailanman hindi nagbabago. Salamat po sa mga salita mo na amin pong napagsalusaluhan sa umagang ito. Patungkol po sa sanga na nakaugpong sa iyo bilang puno at ang pagpupruning o ang pagtatabas, pag-aayos mo po sa amin, Panginoon. Patuloy pagkalooban niyo po kami ng pusong patuloy na nagsasubmit sa inyo, Panginoon, upang kami po ay mag-matured. Lahat ng mga pagdadaanan namin sa buhay espiritual na ito ay mapagkakayanan at mapagtatagumpayan po namin dahil kami ay pinatatag mo sa bawat panahon ng mga problema sa aming buhay. Ikaw ang lagi naming kasama. Dahil, Panginoon, salamat po. Ikaw sa aming buhay, palaging mayroong pagtatagumpay. Maraming salamat po. Nawa, patuloy po tayong sumubaybay dito po sa programang ito upang patuloy pong palakasin ang ating buhay espiritual. Tandaan po natin, ang isang matatag na puno, kailanman, pag malalim ang pundasyon, hindi ito nabubuwal ng anumang lakas ng bagyo ng pagsubok. Ito ay mananatiling nakatindig at nakatayo dahil ito ay tunay na nakatayo sa pundasyong bato at ang batong yan walang dilit iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.